Ngayon, ipinagdiriwang natin ang ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Masayang ipinahayag na si Kristo ay Panginoon. Binibigyang diin ng mga pagbasa ang nabuhay na mag-uumapaw na presensya ni Kristo at ang tawag sa pagsisisi at pagpapatawad at ang ating mga misyon na maging mga saksi ng kanyang pag-ibig at bagong buhay. Sa mga gawa ng mga apostol, buong tapang na ipinahayag ni Pedro at ng mga nasa pagharap ng mataas na saserdote, dapat naming sundin ang Diyos kaysa sa tao. Bagamat binalaan na huwag mangaral sa pangalan ni Jesus, nagagalak sila sa pagiging karapat-dapat na magdusa para sa Kanya. Ang aklat ng mga awit ay sumasalamin sa kagalakan na ito. Anya, pinalitan mo ang aking pagluluksa ng pagsasayaw. O Panginoon kong Diyos, magpapasalamat ako sa iyo magpakailanman. Sa ikalawang pagbasa mula sa Apocalypse, binanggit ni Juan ang tungkol sa kanyang pangitain ng isang napakalaking pagtitipon sa paligid ng isang trono na nagpapahayag at nagpapataripa sa isang nakaupo sa trono at sa kordero. Ang lahat ng papuri, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Ang Ebanghelyo ni Juan ay nagsasabi tungkol sa pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad sa dagat ng Tiberias. Dito, 3 ulit na tinanong ni Jesus si Pedro, "Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako?" Sa 3 sumasang-ayon sa sagot ni Pedro, tumugon si Jesus, "Pakainin mo ang aking mga tupa. Alagaan ang aking mga tupa. Pakainin mo ang aking mga tupa." Kaya naman, inutusan ni Jesus si Pedro na pangaalagaan ang mga tagasunod at ipinagkatiwala sa kanya bilang ang bagong pastol. Ipinaaalala sa atin ni Pope Francis na ang muling pagkabuhay ni Jesus ang pundasyon ng ating pag-asa. Dahil si Kristo ay muling nabuhay, ang pag-asa ay hindi na isang ilusyon. Hindi ito binigo o tinatakasan ang katotohanan, ngunit nagbibigay sa atin ng lakas at direksyon. Kapag nagtitiwala tayo sa Diyos, hinahayaan natin siya na itaas tayo at akayin tayong pasulong. Sa pamamagitan ng muling nabuhay na si Jesus, tayo ay naging mga peregrino ng pag-asa at mga saksi sa kapangyarihan ng buhay at pag-ibig. Si Kristo ay nabuhay. Ito ang puso ng Pasko ng pagkabuhay. Tayo ay ginawa hindi para sa kamatayan, ngunit para sa buhay. Ang bawat buhay ay mahalaga sa mata ng Diyos, mula sa hindi pa isinisilang hanggang sa matatanda at may sakit. Tinatawag tayo ng Pasko ng pagkabuhay na ipagdiwang at protektahan ang buhay sa lahat ng yugto nito. Manalangin tayo para sa kapayapaan at pag-asa. Idinadalangin namin ang pagwawakas sa karahasan para sa higit na pagpaparaya at pag-unawa, at para sa lahat ng mga salungatan at pagpatay ay matigil na. Maghari nawa ang kapayapaan sa Israel, Palestine, Lebanon, Syria, Yemen, Ukraine, Armenia at Azerbaijan. Naway bigyan ng kaaliwan ng nabuhay na Panginoon ang mga naapektuhan ng digmaan sa Democratic Republic of Congo, Sudan, South Sudan, Sahel, Horn of Africa,
at Great Lakes region. Itinaas natin ang mga mamayan ng Myanmar na nagdurusa sa mga taon ng labanan at ngayon ay ang resulta ng isang mapangwasak na lindol. Naway magamit ng may karunungan ang mga bagong teknolohiya, pagtataguyod ng dignidad ng tao, pagwawakas ng relasyon at pagputol at ng tugon ng mga hamon ngayon. Dalangin natin ang pahinga ni Pope Francis at para sa isang mapagmahal na pastol na humalili sa kanya. Amen.